Isa pong magandang araw, magandang buhay, magandang gising mga kasambuhay at mga kaparokya. Laudatur Jesus Christus. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ako po si Father Domi Guzman, Society of St. Paul, All for the Gospel, at Kura Paroko ng Our Lady of Sorrows, FB Harrison, Pasay. Ito po ang kaisa-isang parokya ng aming pong kongregasyon sa mission area ng Pilipinas at Macau, ikalawang pinakamatandang parokya ng Pasay at sentro ng debosyon sa Mater Dolorosa de la Pieta. Ngayong nga pala po ay Martes ng 13 linggo sa karaniwang panahon, kaya't inaanyayahan ko po kayo mamayang 5:30 ng hapon ang ating palagiang nobena sa Mater Dolorosa de la Pieta, Martes Dolores. Pero ngayon din po ay 29 na araw ng Hunyo, at ang buong simbahan ay nagbubunyi sa isang dakilang kapistahan, parangal sa 2 apostol na pundasyon ng pananampalataya ng simbahan, si Pedro at si Pablo. Solemnity of Saints Peter and Paul. At ang ating pong gospel, Matthew 16:13-19. Sinasabi ng marami na ang ganitong pagsasama ng debosyon, pagdiriwang sa 2 apostol, Pedro at Pablo, ay nagmula daw sa isang matandang kaugalian na silang dalawa ay magkasamang, sabi nga natin, naghanda sa mga huling araw ng kanilang pagiging saksi ng pananampalataya, at sinasabing sila daw ay parehong inilabas ng kanilang mga bilangguan upang sabay na paslangin sa ngalan ng kanilang pananampalataya kay Kristo. Si Pedro sa pamagitan ng pagpapakum pabaliktad sapagkat yun ang kanyang hiningi, si Pablo naman sa pamagitan ng pagpugot ng ulo, madalian, saglit na kamatayan, isang pribileyo ng isang Roman citizen para hindi na mahirapan. Pero ang mga research na lumalabas, ang mga pananaliksik, ay nagpapakita po na naunang naging martir ang Apostol Pedro, mga taong 64 AD sa ilalim ng Emperador Nero. Si Pablo ay pinugutan din ng ulo sa ilalim ng Emperador Nero, subalit ito ay mga taong 67 AD. Magkaganon man, napaka mahalaga po na silang dalawa ay pinagsasama na ipinagdiriwang sapagkat silang dalawa, bagamat hindi pundador, hindi po sila ang nagtatag ng Christian community ng Roma, ang kanilang kamatayan ay nagsilbi upang paigtingin, upang patatagin ang Kristiyanong pananampalataya sa imperyo ng Roma, at sila po ay kinikilalang principal patron ng Christian Church sa City of Rome. Ang ating pong ebanghelyo para sa dakilang kapistahang ito ay nagbibigay sa atin ng kwento ng pagtatanong ng Panginoon kay Pedro doon sa area na kung tawagin ay Caesarea Philippi, isang paganong teritoryo na nasa gawing norte
ng Galilea. At dito, palagay ko, beyond the details, ay makikita po natin ang tatlong mahalagang puntos kaugnay ng pagiging patron ng pananampalataya ni Pedro at ni Pablo. Nasusunod kay Kristo, sila ang tinitingalang talagang batayan ng istabilidad ng pananampalatayang Kristiyano. Unang-una, kapag atin pong pinagnilayan ang kwento, ipinapakita ang halaga ng personal faith, personal conviction. Ito po ay basic. Pwede lang tayong mag-ugnay ng sarili natin. We can only relate sa isang nakikilala at alam natin. Sabi nga po ng isang scholar ng simbahan, the more we know, the more we love. Ang tindi ng ating commitment ay base sa kaibahan at napaka-personal na pagkakilala natin sa Panginoon. At kung titignan po natin si Pedro, talagang ibang klase ang kanyang naging experience sa Panginoon. Kung minsan, siya'y napapagalitan, pero nagpatibay yun sa kanyang pananampalataya. At si Pablo naman, palagi niyang binabalikan yung Damascus conversion experience niya na kung saan pinagpakitaan siya sa isang kakaibang pamamaraan ng Kristong muling nabuhay. So, the importance of personal faith and conviction. Pangalawa, na ang personal faith at conviction ay bunga ng karanasan at gayon din biyaya, pagbibiyaya, revelation ng Diyos. Inimbitahan ng Panginoong Hesus si Pedro at ang mga alagad na sila ay higitan nila yung samut-sari, confusing, shallow, public knowledge about Jesus. Ang isang pananampalatayang ayon lamang sa public knowledge, ito po ay stereotype, no? Si Jesus ay ikinokumpara kay Elijah, kay Elias, ang propetang may malakas na spiritu at kapangyarihan, ayon kay Lucas chapter 1, 13-17, kinokumpara ang Panginoong Hesus kay Jeremiah, ang propetang mayroong tender heart, no? So, kailangan talagang meron tayong sariling pangunawa, sariling pagkaintindi, personal sa puso at isip, tungkol po sa ating pinaniniwalaan. Ito siyempre ay biyaya ng Diyos, anointing ng Holy Spirit, biyaya ng Diyos. Pero dito po nakabase ang tindi ng atin pong witnessing. Pwede ka lamang sumaksi sa isang bagay. Pwede ka lang magbuwis buhay sa isang bagay na alam mo, na siguradong sigurado ka, na iba ang dating sa iyo. And finally, alam niyo po, ang tinatawag na personal faith na kailangan natin, maliban sa ito'y galing sa karanasan at galing sa biyaya ng Diyos, ito ang nagiging batayan ng atin pong kakaibang pagtanggap, pagyakap sa ating misyon. Mula sa kanyang napaka-personal na pagkakilala sa Panginoon, si Pedro ay naging isang Petra. Dati ang tawag sa kanya ay Cephas o Kephas, isang maliit na bato.
pero ngayon naging Petros, isang batong hindi magalaw sa sobrang laki, no? Sa sobrang tatag, sa gitna ng panganib at sa gitna ng iba't ibang sakripisyo ng misyon. Ang strong faith na yan ang nagiging pundasyon din upang ang iba ay bumuo ng kanilang pananampalataya sa Panginoon. Ang pananampalataya at strong faith at very personal faith ni Pedro naging pundasyon ng entero ng buong simbahan. Ang personal faith at misyon ni Pablo naging pundasyon ng pagbubukas ng simbahan at ng pananampalataya sa lahat ng bansa, kahit na sa mga hindi Hudyo. Kaya siguro, yun po ang atin pong isorbay sa araw na ito ng solemnity ni Peter and Paul. Gaano kapersonal, gaano kaiba ang atin pong pagtingin kay Jesus? No? Tayo rin ba kung sakasakali nakahandang sumaksi, dumipensa sa ebanghelyong ating pinaniniwalaan, kahit na ito ay buwis buhay, kung sakasakali sa gitna ng atin pong napaka-sekular na mundo? Ayan. Sana po nagbigay ng liwanag itong atin pong pagtalakay ng Gospel of the Day sa kapistahang ito. Paki-like, paki-share, paki-post, paki-repost ang atin pong pagkagising sa umaga sa inyong timeline, sa timeline ng parokya, sa timeline ng inyong faith-based communities, sa timeline ng inyong pamilya. Tayo po'y araw-araw mag-evangelize. Ipakilala po natin ang YouTube channel na Domi Guzman at ang Facebook page na Pagkagising sa Umaga. In the meantime, nais ko pong batiin ang ating mga online virtual parishioners na nanggagaling sa hanay ng mga pilgrimage groups na nakilala natin. Lalo-lalo na po ang iba't ibang pilgrimage groups ng Journeys of Faith ni Willie, Arlina at Luigi Onglao at ang kanilang mga staff. No? Special greetings siyempre sa aking palaging nakakasama, si Marites. No? Pagbati rin po sa spell group ng Sapphires at Sapphire Plus, Romy at Lynn Reyes Lupac ng Agartha Farms. Siyempre, ang ating kape. Malu Resente, Nel Gomez, Vilma Arce, Len Esquibias at Feli Kiambao. Pagbati rin sa Yellow Group naman ni na Attorney Grace Lara. Sama na natin ang Sir Jerry Lara, no? Si Zach at si Tim, ayan. Si Attorney Jane San Benaventura, ayan. Doktora Cora Cabral, Attorney Grace Pulido Tan at Nonoy Tan, Bell at William D. Oy, kumusta kayo? Rosalie at Highland C. At si Chrissy, no? Si Mary Joyce Brillo, Geraldine Lee, Jimmy Olaso, Mr. and Mrs. Benji Datok, Mr. and Mrs. Mario Alingalan. At sa 2017 Pilgrims naman, pagbati kay Sister Marta at sa kanyang kapatid, napaka-active ang Lisa Bruan, mag-asawang Bibo Waga, ang buong tribo ni Joe Barameda, at gayon din po ang mag-asawang Banyes Rodriguez at Pinky Isguera. Sa 2019 Pilgrims, binabati po natin si Kane, ang Kane couple, Catherine and Tom Kane, Father Divine Rabang, Nana Marie, dyan sa Kandon, Raymond at Tammy, Simon Lady Bird Pineda, si Noel, Mercy at Trish Paraso, Maricel Salapantan, Marisa at Mara Aboitis, Bernice, kumusta ka, Jean Gloria and relatives, ang Nibungko couple,
At syempre po ang aking seatmate, Gay Vasquez, at ang inyong mga kapatid, no? Si Barangay Captain, kumusta na, no? Emma at Leo Garcia, Hernand Luz Clemente. Pagbati rin po sa traveling group ng Light Community at ang buong community na rin ng Laborers in God's Harvest Time, no? Odette de Guzman, Susan Calalo, Dennis at Lori Cadiz, yan. Gayon din po si Jonah Ablasa, Debbie at Albert Estrella, Angie Machika, yan. Adora De Quito, Annalyn, si Jean de Guzman at si Delphine at May Hineta. Sa travel group din po ni na Susan Limhoco at ang kanyang anak na si Tonton, si Manny at Norsky Garcia, kumusta po kayo? Efren Enriquez, mag-asawang Jeg at Tess Enriquez, at si Evelyn Marcelo, syempre, no? Ang kanyang attorney na anak, no? Si Benji at Maan Lolim, at ang buong pamilya, lumalagong kabuhayan. Mon at Rodora Obias, Michael at Mario Bonguy, ayan. Belen Behasa, Cecil Saavedra, at Philip Cora Castor. Pagbati rin po sa mga nakakasama natin na mga pari sa pilgrimage, dyan sa Taiwan, nandyan si Father Joy Tahonera, Marinol, ang magkakaklasing Recoletos, Father Joabs, Father Randy, Father Charlie, si Father Dante Venus ng SBD, at sa Diocese of Cubao, Father Steve Sabala, Bong Topino, Dodot Torres, at syempre po ang Father Aitoy. Ayan. So ngayon po italaga natin ang maghapon to spend the day well. Dear sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me, guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Sanctify my thoughts, affections, words, and actions, so that I may please you and your Jesus my God, and reach heaven with you. Jesus and Mary, give me your most holy blessings. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Happy Fiesta sa lahat ng may patrong Pedro at Pablo. Viva! Viva, mga apostol!